Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman? Malinaw naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice. Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House. Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit? Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin. Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation? Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka? Kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente, kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Meron po akong in-issue na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po. At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo. Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P429, be flashed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document. Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech, through the clerk of court, is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please. Mr. Thank you. Witness, Your Honor, can we be given time to is comment? recognized. Your Honor, we manifest for the record, Your Honor, that the document is a photocopy. So noted. Does the
lead prosecutor confirm the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather, Your Honor, while we are awaiting for their review of the document. Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor. At a later time. Yes, Your Honor. Noted. Counsel may proceed when she's ready. Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness? Attorney Kapunan, kindly. Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force? Ito po yung aking dokumentong binabanggit. Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness? Sa akin po. Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P 429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor. Noted. Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng Assistant Director namin for Investigation at Assistant Director for Intelligence po. Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Your Honor, hindi po sino, kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime, Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD. Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito. Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman? Bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division? Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na banta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po. Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man? Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay kaatim pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.